Alam nyo, sa dami ng bayani sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga pangalan tayong laging naririnig. Rizal, Bonifacio, Luna. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa mga pinakamatapang at pinakabatang general ng revolusyon ay halos di na natin kilala? Ngayon, pag-uusapan natin siya. Ang kwento ng isang espadang tila kinalimutan na ng panahon. At yan talaga ang malaking tanong, di ba? Bakit kaya? Paanong nangyari na ang isang general na ganito kalaki ang ambag sa ating kalayaan, parang bula na lang na naglaho sa mga libro ng kasaysayan? Yan yung misteryong sisilipin natin ngayon. Okay, so simulan na natin. Sino nga ba itong general na halos nawala na sa mga pahina ng ating kasaysayan? Isipin niyo to ha. Siya ang pinakabatang general ng buong himagsikang Pilipino. Grabe, di ba? Dapat sikat na sikat siya. Pero, ang totoo, bihira mong marinig ang pangalan niya. Parang sa mga history books, kung nabanggit man, nasa gilid lang, isang maliit na footnote. Ang laking kabalintunuan, no? Napakalaki ng ginawa niya, pero napakaliit ng pag-aalala natin sa kanya ngayon. So, saan ba nagsimula ang lahat para sa kanya? Paano siya napunta sa landas ng pag-aaklas? Well, ang kwento niya hindi nagsimula sa isang malaking tagumpay, kundi sa isang matinding trahedya. Ito yung pinakaugat ng lahat. Ang sarili niyang ama, si Mamerto Sr., walang awang binitay ng mga Kastila. Pwedeng isipin niyo na lang yung sakit, yung galit, yung bigat na naramdaman niya at ng pamilya niya nung mga panahong yon. Pero alam nyo, dito mo makikita kung anong klaseng tao siya. Imbes na matakot o panghinaan ng loob, ginawa niyang gatong yung trahedya. Ito yung naging spark, kumbaga. Yung sakit, ginawa niyang lakas para lumaban. Dahil dito, siya at ang kanyang mga kapatid sumali agad sa katipunan. Dito natin nakikita kung paanong ang isang personal na pigati pwedeng maging simula ng isang laban para sa buong bayan. At gaano siya kabata? 26 na taong gulang. 26, naging general na siya. Grabe. Isipin mo, sa edad na 26, karamihan sa atin figuring things out pa lang, di ba? Nagsisimula pa lang sa career. Pero siya, ayun, namumuno na ng isang hukbo, ipinaglalaban ang kalayaan ng Pilipinas. Okay, so naging general siya sa murang edad. Pero, bakit? Anong napatunayan niya? Kasi hindi lang siya basta matapang na sundalo, isa siyang henyo pagdating sa digmaan, lalo na sa gitnang Luzon. Ano bang alas niya sa laban? Well, una, napakagaling niyang strategist. Talagang pinag-iisipan niya bawat galaw. Siya rin yung kinikilalang leader sa buong Nueva Ecija. At ito yung pinaka-importante, kabisadong-kabisado niya yung teren, yung bawat ilog, bundok at gubat. Yun ang secret weapon niya. At dahil dyan, sunod-sunod, walang tigil ang panalo niya kahit padehado sila sa armas. At yung mga panalo niyang yun, hindi lang yan simpleng panalo sa laban. Napakalaki ng epekto niyan. Dahil sa sunod-sunod niyang tagumpay, nabuo ang Republika ng Biak na Bato. At dahil sa lakas na ipinakita ng mga revolusyonaryo sa pamumuno niya, napilitan yung mga Kastila na, teka muna, kailangan nating makipagnegosasyon dito. Ganyan siya ka-instrumental sa himagsikan. Pero, tulad ng maraming kwento ng bayani, may trahedya. Kahit may peace talks na, para sa kanya, hindi pa tapos ang laban. At dito na tayo papasok sa huling kabanata ng buhay niya. So, anong sitwasyon? Yun nga, may Pact of Biak na Bato. Technically, dapat may tigil putukan. May mga negosasyon na para sa kapayapaan. Pero para kay General Natividad, hindi sapat ang kasunduan lang. Kasi para sa kanya, ang tunay na kalayaan hindi nakukuha sa papel lang, kundi sa tuloy-tuloy na pakikipaglaban. Kaya kahit may usapan, para sa kanya, tuloy ang laban. At doon nga sa labanan sa Cabiao, habang pinamumunuan niya ang kanyang mga tauhan, bigla na lang. Isang bala mula sa isang sniper ng kalaban. Pinamaan siya. Isang bala lang. At yun na. Yun na ang nagpabagsak sa isa sa pinakamatapang na general ng revolusyon. Ang bilis, ang saklap. So matapos ang lahat ng yan, ano bang aral na pwede nating makuha sa maikli pero makabuluhang buhay niya? Bakit ba kailangan pa rin nating alalahanin si General Natividad? Para sa akin, ito yung pinaka-summary ng buhay niya.
na ang tunay na pamumuno, hindi yan nakikita sa edad o sa dami ng taon mo sa mundo. Hindi. Nakikita yan sa tapang mong ipaglaban kung ano ang tama. At higit sa lahat, sa tunay na malasakit mo para sa bayan. Yan ang legacy na iniwan ni General Natividad. Kaya ibabalik ko sa inyo yung tanong sa simula. Maging tapat kayo. Bago nyo mapanood to, narinig nyo na ba ang pangalan ni General Mamerto Natividad? Nabanggit ba siya sa klase nyo sa Araling Panlipunan? May kalye ba o monumento sa lugar nyo na nakapangalan sa kanya? Curious talaga ako. I-share nyo naman sa comments sa baba. At syempre, kung nagustuhan nyo yung kwento niya at gusto nyo pang makilala ng iba pang mga bayaning tila nalimot na, mag-subscribe na kayo. Dahil sa huli, ang pag-aalala sa kanila, yun ang paraan natin para ipagpatuloy ang laban nila. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.